Sa wakas nga, nakaraos na din at nanganak nga ako nung December 12. Noong December 11 nga, nagkaroon ako ng blood discharge, mga alauna ng hapon. At chinat ko nga yung asawa ko, sabi ko sa kanya, meron nga akong discharge na gano'n. Pero bago pa yon, 11 pa lang ng umaga, may naramdaman na akong tumagos sa short ko na water. Kaya naman nag-worry din ako nung araw na yon kasi baka mamaya naglilik na yung water ko. So pumunta nga kami noon ng lying in, tapos nagpa-IE ako, kaso 2 cm pa rin daw. Then sinuggest nga nila na magpa-ultrasound ako ng BPS, at ayun, okay naman yung panubigan ko, pero nakakaramdam na ako ng sakit sa balakang. Actually, umattend pa nga ako ng meeting ng anak ko, alas 4 ng hapon. Tapos ayun, medyo masakit-sakit na rin siya. Akala ko nga nung una, false labor na naman kasi nga ilang araw na rin ako nagfo-false labor. Then nung bandang alas 6, naglakad-lakad kami ng asawa ko at sabi ko, labor na talaga to kasi nga tumatagal siya ng 30 seconds tapos ang interval niya every 5 minutes. Then pag uwi nga namin, eto't nag-squat-squat muna ako dito sa bahay kasi inaantay ko rin talaga na mas sumakit pa siya bago kami umalis ng bahay. Then nung nagkaroon ako na naman ng blood discharge, yung medyo marami-rami na, pumunta na kami ng lying in. Sa pangalawa ko kasing anak, nagkaroon ako ng ganong blood discharge, tapos maya-maya nanganak na ako, kaya pumunta na rin kami at alas 9 na nga rin noon. Pero 5 cm pa nga lang ako, eto't nakakatawa-tawa pa ako niyan, at medyo pasakit-sakit na rin talaga siya, pero hindi pa siya yung ganong kasakit talaga. And every time nga na sumasakit yung tiyan ko, ganito yung ginagawa ko, para nga mas tumaas yung cm ko. After 2 hours, 11 PM na nga to, at nagpa-IE ulit ako, nag-progress naman siya, mga 8 cm na. And then pumutok na rin yung panubigan ko nung time na to, at grabe, sobrang sakit din talaga. Kaya naman sabi ko sa asawa ko, tulungan niya ako, at this time nagpipray nga din kami. Sabi ko nga, sana manganak na ako ng alas 12, kaso inabot na ako ng alas 12 hanggang nag-alauna, ganun pa nga rin, sobrang sakit, hindi pa ako nakakaramdam na parang natatai. Ganun kasi dapat yung mararamdaman mo pagka lalabas na si baby, kaso ito, nagpapatawa pa nga yung asawa ko, kaya naman nahampas-hampas ko din siya. Sobrang sakit na kasi talaga, at this time nga naiiyak na talaga ako. Nung una nga, nakakaihi-ihi pa ako sa CR, kaso nga lang nung katagalan talaga, hindi na, so nagpakatiter na rin ako. Pakiramdam ko kasi hindi makalabas-labas si baby, kasi hindi makalabas-labas yung wiwi ko. Then yun nga, after ko makatiter, maya-maya rin nanganak na ako, so eto na si baby Gabi. 3.2 kilos nga siya, at lumabas siya ng 151 ng madaling araw, at ang laki niya rin talaga, nasa 3.2. At dahil medyo malaki siya, ayun, meron nga akong punit, kaya ang sakit din talaga dahil may tahinga ako ngayon. Pero worth it naman dahil finally nga, nakaraos na rin ako, at ang sarap nga sa pakiramdam. And finally, meron na rin kaming baby boy dahil nga after 2 girls, meron na rin kami nag-iisang uniko iho. At eto, tulog na nga yung asawa ko dyan dahil antok na nga rin siya tulad ko, pero hindi pa nga ako makatulog. Paano, gising pa nga yung baby namin, kaya hindi ko pa rin siya matulugan, at eto, mulat na mulat pa rin talaga yung mata ko. Nung nagliwanag nga, bumili yung asawa ko nitong palabok, pang almusal nga naming dalawa. Tapos nagsusulat na nga rin siya dito para sa PhilHealth. Dahil kasal naman kaming dalawa, PhilHealth niya nga yung ginamit ko. Kahit dun sa pangalawang anak namin, dito nga ako nung nanganak, at PhilHealth niya rin yung ginamit ko noon. At nung hapon naman, dinala ng asawa ko tong dalawa naming anak, kasi nga excited na raw silang makita si baby. Nyos ko, ayaw nga tantanan, kakahalik, kakahawak, na akala mo nagkaroon sila ng baby alive. Gusto ngang umuwi na rin kami kasama si baby, pero hindi pa nga po pwede. At eto, kinaumagahan naman, tulog pa nga yung asawa ko niyan, pero ako puyat na puyat dahil nga itong batang ito ayaw matulog. Nung nagliwanag nga ito, bago kami pauwiin, pinag-newborn screening muna si baby. Kailangan nga ito after 24 hours para nga makauwi na rin kami. And pagkatapos ma-newborn screening ni baby, pinalitan na namin siya ng damit, tapos inasikaso na rin yung mga gamit namin para makauwi na. Nagpalit na nga rin ako dyan ng damit, tapos nag-almusal, then uminom ng gamot para nga hindi ganun kasakit yung kifi ko dahil ang sakit-sakit ng tahi ko. Eto yung struggle pagka may tahi ka, sobrang sakit talaga, lalo pa nga nung sumakay kami ng tricycle dahil yun nga yung sinakyan namin pag-uwi. Thank you Lord at nakaraos na. Maraming salamat din po sa nagpaanak sa akin, at saka sa mga nag-assist sa amin dito sa lying in. At dahil PhilHealth nga yung ginamit namin, wala na rin kaming binayaran bago kami umuwi. Ang saya-saya ko nga kasi magpapasko kami ng merong bagong blessing. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.